Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga po mga kabayan, breaking update. Nasyak ang Kongreso, bumaliktad si Kimbo, natakot kay BP Sara. Nilaglag si Tamba. Nako, yan mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na traidor na huli. Grabe mga balimbing na politiko. Yan mga kababayan, patungkol po riyan. Pero bago natin simulan yan mga kababayan, ito may i-share lang po ako sa inyo. No? Itong about sa budget ng Department of Health, no? DOH mga kababayan. Nako. Ay, marami palang nangyayari dyan. At ito pa. Si Erwin Tulfo na may mensahe no kay PBBM at itong si Manny Pacquiao din si former Senator Manny Pacquiao may mensahe rin po kay PBBM. Yan mamaya bigyan rin po natin ng reaction yan. At ito nga pong si Representative Rog Rodriguez ng Young Guns no. Mukhang mayroon din po siyang mensahe no. May pahayag po siya. Hindi ko lang alam kung para ba ito kay Vice President Sara Duterte or para ito sa presidente. Yan po ang ating alamin. So ito mga kabayan, simulan na po natin. Ito, yung sa Department of Health. Ito. Bigyan po natin ng reaction ito. Yung privilege speech ba ito or interpellation ni Congressman Wilbert Lee. Ito. Bilyong-bilyong piso ang budget natin para sa gamot. Ngayong taon, 27.9 billion. Sa susunod na taon, So yan mga kabayan, grabe palang budget natin ngayon para sa mga gamot, no? Magkano? 29 billion. Correct me if I'm wrong mga kababayan sa sinabi ni ni Congressman Wilbert. Ano bang ano ko dito? Ang pino-point out ko kasi sobra-sobra or enough naman yung pondo para sa mga gamot. Pero mga kababayan, nanonotice niyo po ba pag yung sa sa mga health center, 'di ba? Yung para po sa kabataan. Wala pong stock yung kanilang bakuna. Yun namang sa mga senior citizens, yung mga maintenance nila, wala rin. Maging yung mga anti-rabies vaccines, wala rin. So, saan napupunta itong bilyon-bilyong budget? No? Wala namang nakikita. 'Di ba? Ewan ko lang kung dito lang sa amin, kung pati sa inyo mga kababayan, yung mga sinabi kong mga bakuna. Wala Saan napunta ang tanong? as ito sa 44.6 billion. Pero napakalaking palang isipan po sa akin. Bakit marami sa ating mga kababayan pag nasa ospital, halimbawa na lang dito sa malapit po sa atin sa East Avenue, ay kailangan pang bumili ng gamot sa labas kahit na nasa charity wards. Isa pa ito sa tumaragdag sa out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan, dagdag isipin ng may sakit, dagdag pasanin ng pamilya. So yan mga kababayan, klarong-klaro. Dito sa sinasabi ni Congressman Wilbert Lee, no? Saan napunta ang budget ng Department of Health, no? Para dito sa mga gamot. Tama po. Alam nyo, napaka-expensive po ng kapag ikaw po ay magkasakit dito sa Pilipinas. Kasi unang-una iisipin mo gamot, syempre gamot, di ba? Kung napanood nyo po yung video ni Doc Willie Ong, di ba? Ni-reveal niya po, no? Na napakahirap talaga o ano po siya, parang nanliliit siya sa sarili niya kasi mapera na nga siya 'di ba? Pero nahihirapan pa rin siya
Paano na lang yung mga mas mahirap pa sa kanya, sa atin, di ba? Wala na magagawa, di ba? Pero nasa human rights po, no? Ang magkaroon ng magandang kalusugan. Oh. 'Di ba dapat papasok din dito ang human rights? Rights to may rights yan eh. 'Di ba? To provide. Ako naman talaga. Well, ano yung mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Nasaan na po ang pondo? Yan po ang pinupoint out natin. Nasaan ang mga pondo kasi wala naman po. Nasaan yung mga budget kasi wala naman po. Nakikita ang taong bayan. Ha? Kung bibili ka ng anti-rabies, magkano? 9,000 mga kabayan. Yung sa kabataan naman, yung anong tinatawag dun sa yung sa mga nasa center, di ba? Yung nagpapabakuna. Nakalimutan ko lang yung not available na bakuna. Magpo 4 months na yata. Magkano ang isang shot? Nasa 5,000. Biruin nyo yan mga kababayan. Napakamahal po. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion dyan, i-comment lang po sa baba. At eto na nga, si Erwin Tulfo. Basahin ko po sa inyo yung kanyang parang napipilitan lang na tumakbo bilang senatorial candidate ng bagoong Pilipinas. Ito pong sabi niya, hindi naman ako makasabi na hindi, no? I mean, I have known the president for quite a while, nako. Kaya sabi ko, yes, sure, Mr. President, I will join the lineup of the administration's bets for the Senate come 2025. Yun ang sabi ko. Yan po ang sabi ni Erwin Tulfo, mga kabayan. Alam niyo mga kabayan, hindi po pwede ang hindi makahindi. No? Kasi pag yan lang ang rason mo na hindi ka makahindi, sige tatakbo ko kasi hindi ako makahindi eh. No? O kung wala kang prinsipyo, paninindigan sa iyong sarili na tatakbo talaga ako kasi kailangan ko pag nanalo ako talagang tutulungan ko mga Pilipino. Dito sino lang po bang ito para sa akin personal opinion. Ang pinaparating lang po dito ni Erwin Tulfo, hindi po siya para sa masa, no? Para po siya kay President Bongbong Marcos Jr. Nagets niyo po mga kabayan kasi hindi siya makahindi, di ba? Kapag nanalo ito mga kabayan, kahit ano po ang sabihin or i-request ni President Bongbong Marcos Jr. dito, no? I think gagawin niya because of this statement na hindi siya makahindi. Ngayon pa nga lang hindi pa senador, hindi na rin makahindi kay Tamba. Di ba? Yan po ang kay Erwin Tulfo. Ano masasabi niyo diyan? Dapat bang iboto or dapat sa inodoro, di ba? Ito. Former Senator Manny Pacquiao. Nako. May naging mensahe kay PBBM noong year 2022, kasagsagan ng pangangampanya. Ito panoorin po natin ano kaya ang masasabi ni President Bongbong Marcos Jr. kung makita niya or marinig niya itong sinasabi ngayon ng kanyang, di ba, pinagmamalaki na senatorial bets, no, ng kanyang administrasyon na walang iba kundi si former Senator Manny Pacquiao. Ito po mga kababayan, Senator, pasok. Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Kasi kahit anong problema ang pag-usapan, ang kailangan ko lang, matulungan ko yung lahat ng aking mga kababayan kung saan ako nanggaling. Yung mga kasama ko kung saan ako nanggaling sa hirap. Yun ang gusto kong matulungan. At mapakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Naman sa Senator Manny Pacquiao na ipakukulong ang nanay ng kalaban na si dating First Lady Imelda Marcos na may kasong graft. One eternity later. At siguro, kailangan na, hindi lang pa kailangan ipakilala.
Eto naman mga kabayan, 2024 na, 2022, 2 years ago. Ha? Nako, iba talagang impact or effect, no? Ng pagiging isang politiko dito sa Pilipinas. Halos balatan ka na ng buhay yung pamilya mo. Tapos ngayon, no, eto, pakinggan natin. Babatiin ko na ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Naloko na. Ha? Siguro ko, ano ba talagang politika mga kabayan? Hindi siguro nila ito, ay nako, kayo na nga lang po. Ano ba talagang tawag kay Senator Manny Pacquiao? Ha? Magbubukid, manggaga? Mangga? Ha? Balimbing? Ano pong prutas ang pwede nating maitawag dito kay Senator Manny Pacquiao? Maging dito kay President Bongbong Marcos Jr. Diba? Grabe naman ito. Ang may naamoy ako hindi maganda sa negosyo ni Mr. Manalanso. Natin. Dahil walang pera? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinyon? Diyan kay Senator Manny Pacquiao at PBBM. Kasi hindi lang naman si Senator Manny Pacquiao siguro ang mayroong pagkakamali dito eh. Maging po si PBBM kung talagang pag-aaralan mo mga kababayan, hindi lang po si Senator Manny Pacquiao ang mayroong something, di ba? Pag sinabi natin something, itong parang mangga, di ba? Pati rin naman si PBBM siguro kasi hindi niya naman tatanggapin to kung wala rin siyang something, di ba? So ito, last po nating pag-usapan itong si Representative Raj Rodriguez ng One Rider Party List. Nako. Ito ang sabi mga kababayan. Teka, bebelta lang tayo. So ito mga kabayan, so when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, nako, to one extent betrayal of public trust yan. That is true. It is the betrayal of the public duty, the constitutional duty for his or her part in the budget process. Okay mga kababayan, tama po no? Tama po itong sinasabi ni Gutierrez. Gutierrez, tama ka naman. Pero ang tanong ko sa iyo, hindi ba umattend si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Office of the Vice President? Di ba umattend naman? At sinasabi niya na pinoforgon niya na, hinahayaan niya na yung Kongreso, yung Kamara, yung mga representative, at dyan kaya Speaker Romualdez, hinahayaan niya na, na sila lang mag-decide. Umattend ba? Hindi. Kasi sinasabi mo, appear before, di ba? Appear before the House. Okay. Umappear naman. Nagpakita naman. Ang tanong ko ngayon, sana masagot mo, Representative Raj Rodriguez, Gutierrez. Yan, Gutierrez pala to eh. Ang tanong, si PBBM ba umattend? Nag-defend ng kanyang budget? Hindi. Diba? Bakit? May exemption ba? Mga kabayan, may exemption ba? Ang Office of the President kaysa sa Office of the Vice President? Kasi hindi naman umattend sa budget deliberation ng Office of the President, di ba? In 10 minutes, go na. Ang tanong ko ngayon sa iyo, Mr. Representative Gutierrez, hindi ba betrayal of public trust yang ginawa ni PBBM? Yan. Kasi ang dadaldal nyo. Kasi sunod lang kayo ng sunod kahit hindi na tama. Kaya bumabalik sa inyo, Bumabalik po sa inyo yung inyong mga inaakusa kay Vice President Sara Duterte. Pakisabi nga po kay President Bongbong Marcos Jr. na sir, hindi ka po umattend ng budget deliberation, ng budget hearing. It is betrayal of public trust because hindi ka nga narinig ng taong bayan na dinefend mo yung budget mo, yung proposed budget, di ba?
But the Vice President attended, mga kababayan, and he defended, no, her budget. Yung proposed budget, ha. Huwag niyo kami lukan. Nanonood kami ng mga hearing. Kala niyo Gutierrez, ha? Well, anyway, anong masasabi niyo dito kay Gutierrez? Comment na lang po. Bahala na kayo dyan. Okay, at eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila totoo pala ang kasabihan na ang sinungaling ay tila kapatid ng magnanakaw at walang lihim na hindi mabubunyag. Ito ang nakakagulat. Tila mukhang nahuli sa sariling bibig mismo at tila nilaglag ni Stella Gimbo ang Marikina, ang House Speaker ng Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang kaliwat kanang tila pang-aatake sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte, ay tila lumalabas na ang lahat ng tinatagong baho ng mga ilang mambabatas sa Kongreso. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kung hindi pa nila inatake ang Vice President, hindi nila malalaman ng taong bayan ang mga maluluho di umanong buhay ng mga mambabatas ngayon sa Kongreso, na di umano'y napakalaking halaga ang winawaldas raw nila para lang umano sa relo at iba pang mamahaling gamit na nagkalat ngayon sa mundo ng social media, na ayon pa sa kanila, hindi raw ganyan kalaki ang sahod ng mga mambabatas dito sa Pilipinas. Ito'y matapos lumabas ang umano'y mga nakakalulang mga mamahaling gamit ng mga ilang mambabatas sa social media at ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng ilang kongreso sa pamumuno ni Tamba. At tila huli naman sa sariling bibig ang Marikina representative na si Teacher Stella Gimbo at tila umamin na, tila nilaglag na mismo sa kanyang sariling bibig ang speaker na si Tamba. Narito naman ang full reaction video ni Mr. Real Talker na ayon pa sa kanya ay sobrang nakakaawa na raw itong Pilipinas ngayon, kasi raw ang mga politiko ay instead na mag-focus raw silang tulungan ang mga Pilipino, ay nakapokus lang daw sila sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Narito ang full video. Siyempre po, especially kapag na-atake po as a speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So yan mga kababayan, huling-huli sa bibig mismo ni Representative Stella Gimbo. Padre di pamilya daw nila si Tamba. Kapag inaatake si Tamba, no, kailangan din nilang rumesma kasi he take care of us, we will take care of him, diba? Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Ibig sabihin po itong mga tunggristang ito, lalong-lalo na po itong mga tunggristang gigil na gigil kay Vice President Sara Duterte, ay hindi po naglilingkod para sa taong bayan. Kung di naglilingkod po sila, no, dito. Kaya Speaker Romualdez, mga kababayan. So, anong masasabi niyo dyan mga karbi natin, Talagang harap-harapan na po ito. O kung hindi kayo maglilingkod para sa taong bayan, umalis na kayo dyan. Hindi naman si Romualdez ang bumoto sa inyo, di ba? Di ka ba nahihiya, Representative Stella Gimbo? Hindi naman si Romualdez, no, ang bumoto sa'yo. O kahit sabihin na natin, bumoto sa'yo si Romualdez. Ang tanong, mas marami po ang boto ng taong bayan, di ba? Kung sa kanya ka maniniwala, huwag ka na magsekretary ka na lang niya. Diba? Magsekretary na lang. Diba? Kasi hindi ka para sa bayan Para ka kay Tambi, magsekretary ka na lang ni Tambi. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion, at kritisismo?
sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Don't forget to like, share, and subscribe mga kabayan. Maraming salamat po.